Hello, magandang umaga po sa lahat. Araw po ngayon ng Miyerkules, Pitsa 22 to 2023 po. Ako'y narito naman po sa aking lugar ng Lalod, Bulusan, Sorsogon. Nagbisita lang dito kasi may pinapagamot pa ako yung anak kong panganay na sana po panalangin ninyo sa mga panalangin na gumaling na siya. Ngayon po, talaga masasabi ko malaking pagsubuhay ko ito. Hindi naman po alam yung pagsubok na binigay sa akin ng Panginoon. Siyempre yun naman nakakaalam sa ating lahat sa mga binibigay na basta sa binibigay niya na pagsubok, basta pagtibayin natin lang ang loob natin at kumapit sa Kanya, sa Panginoong Hesukristo. Kasi siya po ang nakakaalam ng lahat. Walang pagsubok na ibinibigay siya sa atin na hindi natin kakayanin sa lahat ng oras, kung saan man tayo lumugar. Siya ang nakakaalam dahil ang buhay natin ay utang natin sa Kanya. Maliwanag na sinabi doon sa Bible na kung lumapit kayo sa akin, hindi kayo mapapahamak. Ang anumang mga pagsubok na ibinibigay sa inyo ay kayanin nyo dahil yan ay pagsubok lang at malalabanan ninyo kung ako lang ang kapiling ninyo, sabi niya. Tsaka po, ako po ay talagang may plano na umuwi sa Kalintaan, Matnog, Sorsogon dahil sa naranasan kong sitwasyon at nakayanan kong sitwasyon dito. Hindi naman po sa mahirap, kung hindi lang dumating yung pagsubok, malaking pagsubok sa anak ko na pinapagamot ko pa yon sa ngayon. At saka po magandang umaga ulit at yung pala sa mga magbe-birthday dyan, happy birthday sa lahat, August 22, 2023. At saka po yung mga magbe-birthday po dyan, antay-antay lang tayo, darating po tayo sa pagbe-birthday natin din. Sana ay bigyan din ulit tayo ng mga kalakasan sa bawat mga pagsubok na binibigay sa ating lahat. Ay dapat natin makayanan hanggang sa magampanan natin ang ating tungkulin sa pamilya. Dahil po sa araw-araw talaga ngayon ng mga pagsubok na binibigay, talagang pahirap na pahirap. Kasi po, yun ang nasa Bible nakasulat na yun. Kumbaga nakaprogram na sa Panginoon. Kaya wag lang tayo makalimot at manalig sa pang-araw-araw na buhay sa Kanya. Manalangin. Yun ang buhay natin sa Kanya. Yun ang tungkulin natin sa Kanya. Manalangin na ang mga pagsubok na yan ay makayanan. Hindi lang po akong may problema. Lahat tayo sa pang-araw-araw na buhay na ginagampanan sa pang-araw-araw. Lalo sa pamilya, sa mga nagpapaaral. Lahat din iniisip din yun. Lalo na sa ngayon, ang mahal ng bigas, 50 na. Naku po, yung katulad ko na wardi-wardi ang trabaho, vendors lang kung saan-saan nagtitinda, talagang sisipagan ko kasi po para makayanan ko ang sabang araw-araw na panggastusin sa bahay. Number 1 po yon sa pangangailangan. Lalo na tayo ay nagpapaaral pa sa ngayon. Kaya, ganun din talaga ang paghihirap. Sacrifice, sabi pa nga, talagang kailangan talaga. Kaya nga po, ako po'y muling nagpapasalamat sa Panginoon dahil alam kong itong pagsubok na ito ay makakayanan ko
sa lalong madaling panahon na sana po ay gumaling na yung anak ko. Kaya nga po nananawagan din po ako sa inyo, yung mga medyo malapit pa sa Panginoon, na ipanalangin nyo po yung anak ko na si Bobby Gato na gumaling na siya sa kanyang nararamdamang physical pang kaisipan. Kaya pakiusap lang po sa inyo mga kaibigan, kapatid, kamag-anak, kakilala, lahat na po kayo. Dahil tao lang po tayo, walang naman nakakaalam sa atin kung kailan at kung saan at kung kailan darating ang panahon para sa atin. Kaya nga itong dumating sa aking pagpapahirap, talagang kakayanan ko ito dahil talagang walang nakakaalam na magkakaganito din yung anak ko kasi matalino din naman po yun. Kagagraduate lang ng grade 12 yun. Malaki din ang panghinayang ko kasi sana nga po pag-aralin ko pa yun kahit sa TISDA man lang pag gumaling na siya. Kaya talagang malakas ang pananampalataya ko sa ngayon sa Panginoon na sana po si Bobby Gaton gumaling na sa kanyang nararamdaman, pag-iisip, kung ano man yun. Kaya nga po ako'y muling nananawagan sa inyo na ipanalangin lang po. Ako po ay narito din sa Lalod, Bulusan, Sorsogon. Nakatira din kami, halos magti 3 years na rin din po kami dito. Tapos nagpaplano naman po kami umuwi ng Kalintaan, Matnog, Sorsogon. Doon po ay maganda rin din po yung kabuhayan ko kasi mayroon din po ng Subic Beach, Matnog, Sorsogon na doon ako'y nagtitinda ng aking mga handicraft at kung ano-ano pa. Doon ay malaking pag-asa at saka yung asawa ko po nagmamassage din, kaya malaking kaginhawaan pag naandun kami kasi po yun ang trabaho ko talaga. Kahit din dito po sa bundok, ganun din, hindi rin din nagbabago. May mga dala din akong mga paninda katulad ng mga bagoong at kung ano-ano. Itinitinda ko rin dito sa bayan ng Bulusan. Kaya totoo nga po ang sinabi na kung saan nabubuhay ang tao, saan mayroon ng makukuha ng pagbuhay, doon talaga. Komparasyon ko lang, lahat na lugar ay maganda. Depende sa pagsisikap at pagsisipag. Lalo na kung marunong tumulong yung mga anak at hindi maging suwail. Kasi ang mga anak sa ngayon, alam naman natin po sa ngayon na ang mga anak nasa 80% na ang lahat-lahat. Hindi naman po lalahatin natin kung hindi mapigilan ang cellphone. Talagang nagiging suwail sa magulang. Nagiging masimbagon ba? Nagiging pabaya sila sa kanilang sarili. Nababayaan nila yung mga pagkain nila. Nalilimutan na yung tamang oras para kumain. Kahit pang merienda, wala na. Dahil sa cellphone ang minimeryendahan. Kahit po sa pagkainan ng pagdating ng mga tanghalian, nakakalimutan na nila yun dahil sa cellphone. Kaya yung mga nagpapa-impluwensya sa cellphone po ng mga bata pa yung edad, katulad ng anak ko. Oy, bawas-bawasan ninyo yan kasi habang kayo po ay nagsisilpon, wala na kayong pakinabang sa inyong magulang. Nagiging suwail na rin din po kayo sa kanila, sa amin. Kaya imbis na tutulungan yung magulang nyo, magtanim kayo. Kung may lupa, magtanim. O kaya kung ano-ano, pagbunod ng mga damo, malaking exercise din yun sa pang-araw-araw ng buhay. Tsaka po, maraming trabaho ang gagawin ng mga bata. Una yung mga kinainan, magwalis sa bahay, maghugas ng mga kinainan. At saka po, yung mga kaibigan ko pala dyan, mga taga-isla, kumusta na po kayo lahat dyan? Sana po safe naman tayo dyan sa pang-araw-araw nating buhay.
Kahit anong problema po, kahit anong pagsubok na dumarating sa ating buhay, kakayanin natin yan sa tawag ng Panginoong Hesukristo na siya po ang nakakaalam sa ating lahat. Sige po, konting panalangin lang po. Ama niya mo na yaong ka sa langit sa bawang nangyarang mo. Mapasamuyang kadian mo. Kukuyugan ng bot mo digdi sa dagan ni siring sa langit. Ang samayang kakanon sa Romaldo, ito mo samayang unyan. Asin patawar mo kami kan sa mga kasalan. Siring kang pagpatawad niya mo sa mga nagkasala sa mga sinari kami pabaya. Itanganing day kayo may madaog niyo sugat alaga dagawan mo kami sa maraot. Amin. Sige po, God bless to all. Maraming salamat po. At ingat po tayo lahat.